So ayan, so ito isang mga simpleng diskarte na naman ituturo natin sa inyo dun sa may mga ganitong klase ng laptop. So Acer ang ano na ito yung pinaka brand niya. Aspire 5 na Acer. So anong nangyari sa kanya kapag pinapower natin dito, so wala, ayaw po gumana kahit may battery yan. Sabi may battery daw siya. So bigla lang siyang nawala nung katagalan na. So hindi na nila na na bakit ayaw na daw gumana yung battery. So yung iba may mga gito tayong mga the same na problema, yung mga bigla na lang nawala yung battery nyo. So ayaw na siyang gumana. So ang ginagamit na lang dito is itong charger. So yan, ginagamit niya yung charger niya. So sa charger lang daw siya gumagana. Minsan ang nakakaano daw kasi pag nasasagi yung kanyang charger, so namamatay agad yung laptop. So nagtataka sila na bakit ganun, samantalang gumagana naman daw ito ng maayos nung ginagamit lang nila. So ipapakita ko sa inyo yung mga simpleng diskarte dito kung paano nyo isosolve yung mga ganyang klase ng problema. So ayan, nakita nyo meron siyang display. So wala tayong problema dun sa display. Ang issue niya is yung kanyang battery na nawala. So dito ipapakita ko sa display niya. So ayan, nakita nyo yung indication na nagpa-process siya. Tapos nagbi-blink lang yung kanyang battery. Yung indication doon pag nag-charge siya, dapat minsan naka-steady yan eh. So dito makikita nyo dyan, pag binunot natin, ganun yung nangyayari. So ayan, nawawala siya, namamatay. Tapos dito sa kanyang mga ano niya dito, icon niya dito, wala na yung battery. So hindi mo na naka-display dito yung battery. Kahit dito wala na nakalagay na battery dito. So minsan dyan niya nakalagay, pati yung percent niyang makikita mo dyan. So pag ganyan, open nyo lang yung likod. So makikita nyo dyan yung terminal. So yan, laging nangyayari talaga to. Pag lalo na pag binabiyahe, yan umangat na yung terminal ng battery niya. So kadalasan yan, kaya umaangat yan, doon din yan sa maluwag na yung tornilyo ng battery natin o naghahaming siya. Kapag nababiyahe natin siya, yun natatagtag. So pwede yan talagang matanggal. So katagalan. So minsan kung meron kayong mga ganyan na biglaan lang siya na nawala, o nagtataka kayo na ginamit nyo naman siya, okay naman yung battery, tas ngayon nung nangyari bigla na siyang nawala, so check nyo lang yung terminal. Yan ang battery ng laptop nyo. So yan lang yung pinaka issue, yung pinaka ano niyan, naging problema niyan. Kaya ganun yung nangyayari. So o either higpitan nyo rin itong mga battery, yung mga battery ng mga screw nya. So baka minsan wala na yung screw. So mas better na ibalik nyo siya. So yan. Kaya kailangan talaga pag mga ganitong, halimbawa nagulat na biglaan na lang kayong nagtataka na natanggal, nawala na yung battery nya. So yun lang yung pinaka basic na gagawin nyo. So ito, tingnan natin kung maluluwag itong mga screw nya. So okay naman siya. Ito lang naman, 4 lang naman ang screw nito eh. So check nyo lang siya kung maluwag siya. So babalik ko na siya para makita nyo yung nangyari sa yung pwedeng mangyari once na halimbawa ganun na natanggal siya. So kasi meron tong pag pinower natin hindi pa to siya gagana. So baka nagtataka kayo ganun, okay na nga siya, naibalik nyo na tapos hindi naman siya gumana. So pag mga ganun, so tuturo ko yung mga pwedeng nyong gawin pag mga ganun yung problema. So i-cover ko lang muna ito. So mamaya babalikan natin yun. So ayan, natapos na natin. So ito na siya. So open ulit natin siya. So angatin ko lang ulit. So ayan na siya. So ngayon, pagpa-power natin to, so pansin niyo pagpa-power natin yan, so may blink, magbi-blink yan dito sa pinakalikod niya. Sa gilid na to, yan indication niya na may battery na tayo na ikabit. Kaso hindi niya lang ma-power itong laptop natin dahil sa siyempre lubat yan siya masyado. So ang gagawin natin, yan ito, pag nakita yung charge natin ng ganyan, so ipa-plug in natin yung kanyang charger. So ang gagawin nyo, ipa-power nyo ng ganun. So pag power nyo, hindi siya gumana.
So magtataka kayo na bakit ayaw niyang gumana samantalang binalik nyo lang naman yung battery. So pag ganyan, huwag kayong kabahan kasi yung battery natin, so pati yung charger, so yan ano lang yan, kita nyo nagbi-blink pa yung indication niya. So lahat ng power ng charger natin, pinupuno niyan, binabalik niya pa yung sa madaling salita, ini-store niya pa yung battery. So nakapokus yan doon sa battery natin para ma-store. So makikita niyan mamaya na pag pwede na siyang i-on, magi-steady yung indicator light nyo na nandito. So magi-steady yan. Pag nag-steady yan, dun na natin yan siya mapapower. So ngayon yan na siya, naka-steady na siya. So meaning pwede na natin tong i-power on. So basta pag ganun, balikan nyo lang mga ilang minuto. So babalik naman yan. So ayan na siya. So yan, nabuhay na natin siya. So ganun yung pinakasimple. Baka mamaya kasi may ginawa nyo, binalik nyo nga yung battery, tas nagtaka kayo na hindi na gumana dahil battery lang yung inano nyo. So kailangan nyo lang na ipa-charge muna siya ng mga ilang minuto. So yan, ngayon nakita na natin na lumabas na yung kanyang icon niya, no. Kung makikita nyo, ito na yung battery ngayon, indication. Kanina wala itong battery. So yan, no, mayroon tayong 0% pa lang nga yung ating battery. So mababa pa siya. So kailangan pa natin siyang i-charge ng maayos. Ayan, no, 0%. Ibig sabihin pag ganun yung nangyari, nag-steady na indicator light ng charging natin. So hindi ibig sabihin nun na mataas na agad. So nasa 0 pa lang. So kailangan natin to siyang i-charge ng maayos. So ayan na yung mga indication. Kanina dalawa lang yan nakalagay dyan eh. Ito na siya ngayon, no. So andyan na yung battery. Kaya sa may mga ganitong klase ng problema ng laptop nyo na bigla nawala yung kanyang battery, so sundan nyo yung ginawa natin. Simpleng-simple lang gawin yun. So madali nyo lang siyang matitrace. So ito ngayon is nasa 1% na siya. So ayan na siya. So pag mga ganito rin, para hindi kayo hindi magiging hirap yung ano nyo, mga battery nyo. So wag nyo siya masyadong isagad yung kanyang capacity, itong mga nandito kasi itong mataas masyado. So kita nyo naman yung contrast niya, napakataas yung brightness. So palitan natin siya ng medyo hindi naman ganun kataas. So ayan, para hindi masyadong bugbog yung battery natin sa paggamit. So lalo na kung lagi naka-charge yan na siyempre yung battery natin nakapokus lagi yan dyan sa power. So ayan. So babalikan ko lang muna ito ng mga ilang minuto, isang oras siguro para makita natin. Kahit mapangat ko lang to ng mga kalahati siguro yun. So okay na yun. Kasi dito kailangan natin ma-obserbahan na gumagana yung charging niya. So yan. After 30 minutes na rin ang nakalipas. So ito binalikan natin yung ginawa natin na laptop. So ayan na siya. So halos nasa 60% na rin pala siya. So mabilis yung charging niya. So ayan, sana may natutunan kayo dito sa ginawa natin. At kung may mga tanong kayo dyan, so pwede nyo naman i-comment dyan. So hanggang dito na lang muna. Stay safe and goodbye.